That's why Amen. It is only by the grace of God tayo nagpapatuloy. Pag sinabi po natin grace, ang ibig kong sabihin yan, unmerited favor, di ba? Before the foundation of the world, may grace ka na. Una yung kaligtasan, at saka po ang grace po ay hindi po yung mga material things. Ito po yung spiritual things na paglago mo. Hindi ko, ang laki ng bahay mo, no. Additional blessing po yun. It refers to your spiritual need. Pag hindi ka na nag-grow, walang mahirap. Kaya everyday, meron kang grace. Yung pong ginagawa nyo, maawit kayo, nagpipreach kayo. Nakita ko si Clardy, nag-megaphone eh. Hindi ko alam kung saan lugar yun. Kung meron pong dapat papagod dito, ako yun. To tell you honestly, pagod na ako. I'm very weary and tired. Kaya lang, wala ka naman pupuntahan eh. Amen? Saan ka pupunta? Mag-backslide ka. Lalayo ka sa Panginoon, magtatampo ka. Minsan dumarating sa akin yung kaya lang, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus through all ages. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So may purpose po ang lahat ng bagay. Sabi ko, in 2 weeks' time, or more than 2 weeks, I don't know if I qualify na butasan to ng dalawa. Pero sabi ko, Lord, you take over. I'm still here. I'm very willing to serve you. So please, extend my life. Not for me, but for your people that you entrusted to me. That's the reason why I want to continue my family. Pero pagka yung naranasan niyo yung sakit na to, isusumpa mong pinanganak ka sa mundong ito. Yan. Pero I don't give up. May kasabihan nga, what you sow, you reap, right? Pag nagtanim ka ng mais, maraming buti lang aanihin mo. So, sowing and reaping, yun po yung pinaka-ano nito eh. And let us not be weary in well-doing. The fact of growing merry in well-doing. Ang katotohanan po na habang lumalago ka sa Panginoon, marami pong trials. Akala ko nung una, dali lang pumunta sa langit. Sabi ko, hindi pala. Kaya pala sinabing narrow is the way and wide is the way, magkaiba. Yung narrow,
sa ating yung mga Kristiyano. Amen? Ang hirap. Kaya nga, isa lang ang daan eh. Eh kung maraming daan, wide yun. Kung lahat maliligtas, kahit anong denomination, wide is the gate. Pero kapag isa lang yung tagapagligtas, napakahirap pumasok doon. Sabi nga nung mayaman, di ba? Lahat ng pera mayaman eh. Pero sabi niya, I'm not going to accept Jesus Christ. Si Jesus Christ nga pala yung kausap niya. Hindi niya alam yung Messiah. Sabi niya, alam niya na lahat. Yung Ten Commandments, nagawa niya na raw lahat. Kaya hindi naman eh. Right? Wala pa akong nakagawa ng 10 utos ng Diyos. Nung ikay maligtas, yun po yung pinakasalamin na yun, doon makikita yung pagbabago ng isang Kristiyano. Magiging attitude, character ng isang Kristiyano pag may dumating na pagsubok. Malalaman mo kung anong klaseng Kristiyano siya. Bigyan mo ng pagsubok yan. Diba sabi ng Panginoon, kaya mo pinagpapala si Job. Dahil dinigay mo sa kanya lahat. Di subukan natin. I'm not giving my yung mga tawad sa English. I will not give my flag to any. Ibig sabihin, kahit sinong kulto, para talunin ako, hindi nila magagawa yun. Because I'm here, lahat yan na harap ko na yan eh. Maliban na yung mga bagong religion ngayon. Dumadami yung mga kulto dito. Andiyan na yung Fourth Watch. Kaya, gising. Jesus is coming. Are you ready? Are you ready? Sinong handa na ngayon? Pero yung nakakatakot po kahit ready ka eh. Di ba? Baka ni isang corona wala kang makuha. Because you worry. Napagod ka sa paglilingkod. Iba nga, hindi pa naglilingkod, pagod na eh. Kahapon medyo, ilang kayo nag-saturate? Wala lang ano, nabawasan. Yun ang Lord's Army. Kaya sabi ni Juan, Pastor, saan po kami? Hindi siya nagpunta sa bakay kahapon. Pero yung mga adult, nakita ko yung sigla. First time yata hindi nakasama ni Nanay Mary. May sakit pa si Nanay Mary. Asan yun? Yung makita. Ayun. Kaya, pagka hindi kayo makapasok sa subdivision, isa-isa lang pasok para hindi halata.
ginawa na natin yung lahat ng gagawin natin. Kumuha tayo ng permit. Actually, hindi bawal sa atin yun. We are in democratic. Ano? Baka lang kasi mapagkamalan kayo magnanakaw. Kaya, ganun. So, don't worry. At nagampanan na namin yung mga pinsan ko na punta rito. At sabi ko, ito yung property ng Panginoon. Hindi akin to. Pag-aari ito ng Panginoon. Kasi alam niyo mga, kahit pagpipinsan kami, pagka yung alam na may pera ka, hihiraman ka lagi ng pera. Pero marami rin kami. At answer prayer ako dahil nagbayad na ako ng utang sa aking mga loved ones dun sa side ng mother ko. So, may sabi nila, o si Santon muli ha? O, sige. Tagal kong pinag-prayan. Sabi ko, Lord, pangarap ko isang araw, magsama-sama kami dito. So, ang gumawa ng paraan, si Poray, yung pinaka-active din sa group. So, we thank the Lord for that. I have done my part. Si Alvin ang pinag-preach ko dahil hindi niya masyadong kilala si Alvin eh. So normal to us to weary. Spiritually exhaust. Physically exhaust. Napapagod din yung ating katawan. As a matter of fact, may mga pagkakataon na hindi ako makapag-pray. Natatawa nga ako eh. But, dalawang pa yung cellphone ko. Sabi ko kay Edison, wala po dito pa. Hawak-hawak yung cellphone. Kaya, imagine that. Aso kaya yun. Hawak niyo, pastor ah. Sabi ko, tapos yung lahat na nakikita ko, puro tao, may mga sungay. Nag-hallucinate ako. Gusto ko pag ika ako, tulog na kagad ako eh. Kaya sabi ko nga doon sa, bakit pinatagal ng ganyan yung, kung totoo yung gagalingan ko doon sa DBS niya. Araw-araw para akong nasa butas ng karayom. Kaya kahit na sabi nga niya, the spirit is willing, but the flesh is weak. Everything we do, we vary. Mapa-businessman, trabaho, pag-aaral. Ako minsan yung pag-aaral, bakit kailangang matutuhan yun? Hindi mo magagamit sa trabaho. Di ba? Kaya, aral na aral. Ano ko nga, si LJ, minsan din natutulog yun. Kasi third year, ano na siya ngayon eh. Anak, hindi ka pa susuko. Are you not worry? Kasi accountancy kinukuha nun eh.
Kaya ko pa naman pa. At pag nakita niyo si Dai dun sa Roosevelt, yung kanya, 11 silang nag-take ng exam, isa lang hindi pumasa. 10 yung, ano niya, ang average ng pasado ay 75. Eh siya, 81 siya. Kaya sabi ko, tinawagan siya kagad ng professor niya. Nilibig pala sila. Tuwa. Kaya, pag-pray niyo yung kanyang ni-witness na San Benildo, si Alex ba yan, anak? Sana makasama natin dito. Pag nag-akit tayo ng kalwa, hindi na-save na yun, huwag mong tantanan. Hanggat buhay yan, may pag-asa yan. Yung naalala ko yung si Pastor Padua eh. Bigyan ng trucks yun eh. Pastor, pang 10 receipt ko na po ito. Hayaan mo yan, baka doon sa pang-11 maligtas ka na. Driving, pagkabago kang driving, maganda yung minamaneho mo. Naalala ko si Precious eh. Maganda ba yung natin dati Montero? Hindi ko naranasang i-drive yun eh. Invalid, bibigay kita ng gusto mo. Kaya lang, laging wala sa bahay. Mahirap din pala. Ang gusto ko lang yung Toyota. Dahil nahirapan nga akong sumakay pagka yung van. Kasi hindi ko na maigalaw yung pa ako eh. Parang nakasimento na. Nanginginig pa. Ang hirap angatin. Kaya, the pain of growing weary in well-doing. Naalala ko yung yung isang soldier ng yung meron kasi doon yung isang 300, ewan pa nangyari yun. Nabasa niyo ba yun? Sa isang sibat niya, 300 ang patay. Ang lakas naman ito. Hindi mo imposible sa Panginoon yun eh. Tapos, yung kanyang espada, nung tatanggalin niya na, hindi na matanggal doon sa kamay niya. Nagmarka na doon sa kamay niya. Ibig sabihin, ganyan na mangyayari sa atin kapag tayo ay the mark of Christ ay makikita sa atin. Keep on. Sino dito naranasan yung mga
ma-dehydrate kayo. Hindi mo pala tama yung pag uminom ka ng tubig sunod-sunod. Kailangan pala yan dahan-dahan. Tsaka hindi naman kailangan 8 glasses, depende yan sa ano mo yung katawan. Tayo minsan nadidehydrate. Sabi ko, pag ako ba na emergency ma, dadalhin niyo ba ako sa ospital? Oo naman, saan niyo akong dadalhin? Doon daw sa Piña Francia. Parang lagi walang doktor doon eh. Kasi ang baksa ko yun. Kundi kasi meron times na talagang kaya nabanggit sa akin ni Ong, wala akong namamatay dun sa Parkinson. Pahihirapan ka lang yan. Sabi ko, huwag na akong dadalhin sa ospital. Pag oras ko na, talagang inahintayin. Meron ganun lagi. Sa loob ng isang araw, may ganun lagi. Ang mahirap nito, hindi ko na alam kung ano yung inumin kong gamot yung dalawang klase kasi yun eh. Ang tindi ng side effect. Parang kinakain yung laman loob mo. Nangunguya ka. Yan, alam nila, Adonis yan. Sabi ko, Brad, mag-testimony ka pagka nakapulong na ako para malaman nila. Sabi ko nga sa kanya, Brad, palit tayo isang araw lang ako si Philip, kasama na yan, tatlo na yung nag-aalaga sa akin. Kasi pag Tuesday, Thursday, tsaka Saturday, Sunday, si Edison. Kaya lang, may limit ang oras niyan. Hanggang nung nakaraan, umuwi mag-alas 12 na. Kasi tagal ng ang haba ng ano eh. Well, nalilito si Philip kagabi. Hindi alam kung ano gagawin. Ano po yung basta? Yun, tubig. May pagkaganon, dadagdagan yung stress ko. Si ano lalo? Si Adonis, araw-araw yun eh. Ilahin ni LRT ko. Naalala ko yung bata na naligo sila dyan sa third floor. Nakita ko si Adriel, siya yung ang kulit. Nakahubo siya. Ayaw mong pagbihis. Uy, agis ko yun doon sa taba pa. Yung damit niya, basa na. Kaya,
subukan niyo magturo ng mga special child. Sabi ko, paano kaya nagagawa ito ni Edwin, napapasunod niya? Lahat po ng mga batang sisila ngayon, ganyan ang itsura, parang zombie. Oh. Hindi niyo napansin? Ang hirap ng ganun. Pero walang ibang magtsatsaga dyan. Kundi minsan nag-aaway yung magulang tsaka yung nagtuturo eh. Iba kasi tinuturo sa bahay. Tinuturo ng maayos dito. Kaya ang hirap. Paano namin maano hindi nyo ginagawa yung pinagagawa namin. Yung dalawang apo ko lang. Iniisip ko, paano pag nagbinata ito? Nakita ko si JR nung Tuesday, pumanik na sa taas. Tignan yung mga pinsan niya. Parang sabi ko, bakit kayo kuminis ang batang puti-puti ni JR? Nadoble yung kagapuhan eh. Ewan ko kung bumili siya ng nakita niya, wala tayong ginagamit na sound system. Atin ba yun? Yung binili niya. Ang ganda eh. Kasi gusto ko yung paghapon, doon tayo. Masarap doon paghapon, di ba? Kaya lang matrabaho. So, sikapin po natin tapusin yung auditorium natin ng bago mag-May. Inuuna lang ni Ma'am Carol yung tiles doon sa taas. Kasi nga, tumutulo doon sa baba. At ang nag-iisa na lang po natin gumagawa dyan, si Jabar. Jabar, pakitayo nga. Yan, Jabar ang pangalan yan. 4-5 yan. Nakikita pero nakakabuhat niya ng ano. Ang galing. Siya lahat ang gumawa nung nandun sa 3rd floor. Si Mama yung engineer. Kung ano yung siya yung may utak. Si Ma'am Carol. Sabi ko, Ma, yung gagawin mo sa akin bahay doon, yung tulugan. Ikaw na lang matulog doon. Ayaw mo na umuwi. Hindi ko na lang. Para pag-ising mo, nandun ka na kagad. Kaya, baka ipagawa yung CR doon kasi pag naglalaro, walang Oo nga eh. Ako pag umakit ako doon, pag wala akong sumpong, magkakasumpong ako. Kaya kailangan mayroon akong tagakarga. Sino ba yung kumarga sa akin? Si Noli. Siya yung tagabuhat ko pagka ipababa ako. Tata ko si ano nagawa yun? The foe of growing weary in well-doing. Yung enemy. Siya yung magdidikta sa atin lagi.
bawat success po natin, hindi pwedeng walang kapalit. Ito, nakapag-preach ako ngayon. Ang palit nito, matindi. Preach ka pa, ha? Ano yan, pahirapan ako na sa paghinga. Kaya ngayong January 16, ang tagal pa nun. Inisip ko na lang na hindi ako madi-DBS. Kasi ang usapan, bago mag-December, tapos na. Bihira. Pag meron ka ng 1.2, by the way, si Gatlabayan po, naalala ko. Yan yung nakapunta na tayo sa church nila. Alam niyo magkano donation na? 600,000. Yun po siguro ang pagkapartihan ng mga doktor. Sabi niya, alam mo ba na yung sa memorial, kalahati ng pera dyan sa Rizal. Tapos yung sibak, binigyan din ako ng 10,000. Kaya, blessing yun, naalala tayo ni, hindi man ako humihingi ng tulong doon, na naglakad noon, pastor din, na may kakayanan, nakausapin ng mga congressman, para tumulong sa atin. Si Pastor Rodel, doon sa Pagray. At sabi niya, Pastor, marami pa akong parating. Sabi ni Alvin, malay mo, kuya, ibigay sa inyo yung kalahating milyon. Magdilang anghel ka sana. Natuwa naman ako. Noong una, kaya ayaw ko magpa-DBS dahil 1.2 million sa kukunin yan. Eh yung church, na masyado. Yung bang said na. Pero naka-300 pa rin. Ang bait ng church sa akin. Gusto ko pa talaga mabuhay ako. Tapos, meron akong vision nung bibigay sa akin ng kakulangan ay darating. Alam niyo, kinabukasan dumating. Pero hindi niya alam na may pangailangan. Pumunta lang kami sa bahay nila. Sabi niya, magkano pa kulang? Sige, sagot ko na yan. Sinagot niya yung 500,000. Kasi tinukahan ng, para malaman niyo lang, tinukahan ni Pastor si Ma'am Carol ng 400,000. Dahil sa school doon. Akala naman niya, kumikita ang school. Lagi ng deficit eh. Pero, pinalabas na yan namin. Galing sa school niya. Yun ang sabi niya, itong share ko. Right there, ginawan kami ng check eh. Sino manghuhula? Kasi nagbigay. Ilocano yun. Akala ko mga Ilocano, Korea puti. Hindi pala. Amen? Napaka-mature. Napakabait nun. That's why
Nagtataka siya bakit hindi pa ako na-opera hanggang ngayon. Pinaliwanag ko dahil ako parang nakikita ko na eh. Itong December kasi maraming mga party-party. So yun 10 doktor, yun dahilan, hindi mag-gather ni Maliwat. Kaya napunta ako sa January 16, di naman pwedeng pilitin yun. Pwersahin na. Huwag dahil nyo na, mamamatay na ako. Tagal-tagal nyo. Gusto kong mag-give up. Pero inisip ko na lang, kayo. Naalala ko yung 2 palaka. Nalaglag dun sa drum na may gatas. So sabi niya isa, mamamatay na tayo dito. Sabi ko, sabi na, bukak, patay tayo dito. Ang takaw mo kasi na, gaya tuloy ako sa iyo. Sabi ng isang palaka. Hindi, don't give up. Makakalagpas tayo dito. Yung isa, wala na siya tumigil na eh. Ang ginawa na isa, langin siya ng langoy. And then, hanggang sa yung pong gatas naging butter. Hindi tumigas. Hindi pero ilang ikot yun. Maring gatas yun nasa drum. Kaya tumigas. Hindi nakatulong siya, isa hindi. Lumubog. Biblical ba yung pastor? Proverbs, tingnan natin. Chapter 30. Verse 33. 33, pakibasa. Surely, the churning of milk bringeth forth butter, and the ringing of the noise bringeth forth blood. So the forcing of wrath bringeth forth strife. Churning, yun yung so, naging butter. Ako meron time na, Lord, pagod na ako. Kunin mo na ako. Hindi kita kukunin. Pag nag-pray na ako, i-comfort niya ako. Sabi ko, Lord, gawin mong smooth yung paghinga. Huwag bumigay ang aking katawan. Now, every Sunday, or once in a month, meron tayong mga preachers na habang pa-introduce na ako'y maoperahan, huwag kayong mapagod na at ang gagawin natin, ganito. Diba, si Kim, no, ang speaker natin. So, bawat speaker, may magpapakain na for young people, kaya mo yung i-treat yun. Kahit Jollibee lang, okay na yun. Okay ba kasi pagka may bisita kami, gumagastos ako ng malaki para matuwa yung pastor.
Kaya ngayon kayo naman. Amen? Kaya katulad ng pagluluto ng Friday, sa akin lahat, ilang taon ako nagbibigay ng salamat sa isang kapatid, nakaisip ng pastor. Marami pong gusto mong pamerienda. Kaya ginawa nila, ginawa yung mga pangalan, hindi nawala yung isang burden ko. Amen? Nung wala si Sister Edna, siya lang nagluluto. Iba sa inyo, masaya lang pa eh. Alat man. Libre mo na ang kinakain, hindi lagi mo tubig, pero pinakain ka na nga eh. Wala man lang konsuelo dun sa nagluto. Kasi may malakas kumain dito si ano. Yun o. Alam niyo ba, pag Sabado ako rin nagpapakain doon sa mga nag-saturate. Eh, pag siya iniisip ko, paano? Lagi niloloko yung Daryl, ano yung pangalan? Malakas kumain. Ha? Yung buboy. Tinindang kumain kahapon eh. Hindi ko kaya. Punong-puno yung plato, tatlong. Siguro pag kumain ito dun sa... Hindi yung ano, yung... May unrice pa ba doon? Ilan na kayang, ano ka? Sampu? Saan mo nilalagay yun? Nagtawa ako eh. Pinakain ko sa kanila yung ang sarap eh, lalong sumarap. Yung relleno kasi, pag tumatagal yan, lalong sumasarap. Kain sila. Eh may parating pang nagbigay din ako ng 1,000 kay Juan. Sabi ko, Brad, doon lang kayo sa church kumain kasi walang magluluto. Eh, sabi, gusto namin dito, pastor. Parang may fellowship. O, sige. Sa doon, magsahin ka na. Ilan po? 7. Nagkakain ka ng isang, hintayin ko pa yung manok. Medyo na-delay kasi yung dala ni Darren. Hintayin niya pa talaga yun. Pero natutuwa ako dahil may ginagawa naman. Amen? Okay, so ito po, na ako'y nalungkot nung pinakamasaklap na nangyari sa buhay ni yung may-ari ng GCF, sino yun? Sino pangalan nun? Electionist din yun eh. Yung pastor ng GCF, CCF pala, CCF. Si Tan. Peter Tanchi, di ba? Hindi naman siya gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Nagbabible study habang nire-rape yung anak niya. Paano mo tatanggapin niya na gumagawa ka ng kalooban ng Diyos tapos yung anak mo ni-rape? Sabi niya yung isang preacher ni Jack Hiles, Pastor, can I preach on Sunday? Why?
I cannot because my daughter commit fornication. Preach the word. Preach siya. Ilang buwan yata yun. Marami kasing anak na babae. Puro ganun ang tawag. Another daughter of mine commit fornication. Still I preach the word of God. You preach the word. Yan si Jacques, napunta rito yan. Doon kay Lorena. Example ng pag gumagawa ka sa Panginoon. Mula sa pulpit, naglakad siya papunta dyan. Tapos nakayuko lahat ng mga preacher. Tinapakan niya yun. Lahat yan. Kaya pala ganun yung style nila. Kahit na Baptist Church yan, pag gusto nyo pumunta sa inyo, huwag mong pigilan sa iyo yan. Iba-iba rin sila. Next ko na lang. Forbidding of growing weary in well-doing. God said, let us not be weary in well-doing. Pag sinabing, let us not be weary, means huwag kang mapagod. Fear not. Pag tumigil ka, walang blessing. Meron po naghahanap ng pinakamalaking diamond. Punta siya ng Africa, kung saan nagpupunta, nag-uukay. So hanggang sa naubos ang pera niya, pati yung lupa niya, naibenta niya na. And then, yung nakabili, nakita niya yung baka. Meron siya parang naglalaruan na bato. So, tinignan niya, ang laki. Diamond pala. Ang bira na sa sarili mo walang bakuran yung hinahanap mo. Kung saan ka nagpapunta. Normal lang pong mapagod. Pero, pag napagod ka, you rest on the Lord. Wala kang lalapitan eh. Tsaka yung mga pangako niya. Think of heaven. Minsan pagka yung naramdaman ko naman na minsan pagod na si Adonis. Hindi niya na kayang hilahin yung LRT ko eh. Pray ako niya, Lord. Pagod na po kami. Bigyan niyo po kami ng kapahingahan. Hindi ko naman gusto yun eh. Kasi ang tagal nung yung gamot, ang bilis ng visa, ang tagal ng paghihirap mo. O ngayon, nagsisimula na. At saka yung ulo mo, sobrang sakit. Hindi ko maipaliwanag kung bakit sobrang sakit. Tapos manid yan. Itong bato ko, mayroon sumasakit dito. Baka ako naputulan ako ng ugat. Kaya yung BP, lagi nasa tabi ko yun.
Okay naman po, Pastor. Pero minsan umabot ng 180. Ang taas. Hindi sana ako mapipits ngayon eh. Kaya lang, baka matagal-tagal niyo akong hindi marinig. Will you still stay here? Be not weary in well. And let us not be weary in well-doing. We shall reap if we faint not. Lord, salamat po. Sa gawain ng Diyos, bawal ang mapagod. Ikaw hindi ka napagod. When you pray, halos yung dugo at saka yung tubig na nagkahalo. Salamat po sapagkat sinabi mo, it is finished. Naganap na. Siya ang inspiration ko. Hindi katiting ng naramdaman ko, walang sinabi sa ginawa ng ating Panginoon. Church, are you tired giving your money to God? Are you tired of serving God? And let us not be weary in well-doing, but in due season we shall reap if we faint not. Sino ditong pagod na gusto nang bumigay? I will pray for you. Would you please stand up? Dumarating ba sa atin yun? Meron pa ba? Are you tired? Giving up. Asawa mo, anak mo, problema mo. Lord, salamat po sa tumayo. Tulungan niyo po siya na huwag mapagod. Lalo na yung lingkod. I want to live with your people. Give us another years to stay here. And prepare me always. Handa niyo po ako kung ano po yung pwedeng maramdaman ko sa sakit na to. There's still 16 years to 16 days. Hindi ko alam kung ano yung tsura ko na nun. Hindi ko rin alam kung kaya ko bang magpa-opera. Give us the strength, the grace, temperance, endurance. We're serving the King of Kings and Lord of Lords. Mga preachers, we're going to have a meeting. Maybe next week, preparing for you for our team. Jesus is coming. Pagpalain niyo pong bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.